Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 70 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Tinitigan ni Han So-young ang sitwasyon ng may litong-litong ekspresyon sa mukha. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit bigla niyang binanggit ang probability? Walang saysay ang pakikipagtalo niya, sagot ko, pakikipagtalo. Bakit? Bakit nga ba? Dahil ba tinanggihan ko ang alok niya, lumutang sa ere si Dokgak habang iniulat niya sa bureau ang nangyayari. Ang hatol sa probability. Hindi ko inakalang gagamitin niya ito sa ganitong paraan. Inaasahan kong magsisimula ng gulo ang mga dokaebi mula sa iba pang malalaking channel, pero hindi ko inakalang ganito ang mangyayari, na mula ang mukha ni Bihyong. Napuno ng luha ang mga mata niya habang salit-salitan niyang tinitingnan ako at si Dokgak. Para bang anumang sandali ay sasabog na sa iyak kapag may humawak sa kanya. Ano? Ano ang gagawin ko ngayon? Sabihin mo sa akin ng totoo. Nalaman ba niya ang tungkol sa kontrata natin? Umiling si Bihyong, napansin ba niyang binuksan mo ang dokaebi bag? Hindi maaari, sigurado ka, malamang, huwag ka munang mataranta. Kahit pa ganoon niya, sa wakas ay tumango si Bihyong ng may kaunting ginhawa. Naiintindihan ko, habang tinitingnan ko ang tila batang si Bihyong, hindi ko tuloy alam kung sino talaga ang dokaebi, siya ba o ako. Muli kong tiningnan si Dokgak at ang mga mababang ranggong dokaebi sa paligid niya. Iniulat ang pagmamanipula sa channel #B7623, kasalukuyang tinatalakay ng bureau ang isyong ito. Kung tama ang hinala ko, tuluyang kakanselahin ang probability request. Siyempre, magiging iba ang sitwasyon kung may hawak na ebidensya si Dokgak. May itinatago siya, at wala akong paraan para malaman kung ano yon, kaya isa na lang ang natitirang paraan. Hoy, pwede bang tigilan mo na ang pagpapatagal at ibigay mo na agad ang reward ko? Hindi mo ba nakikitang nababagot na ang mga constellation? May problema roon. Mas mahalaga ang bagay na ito kaysa sa pagbibigay ng kabayaran. Nagbago na ba ang isip mo? Kung tatanggapin mo ang alok ko, kaya kong mawala ang lahat ng problemang ito para sa'yo. Tumingala ako kay Dokgak. Sige. Kung gusto niya ng direktang komprontasyon, haharapin ko siya ng harapan. Ano ba talaga ang ipinag-aalala mo? Sabihin mo sa akin. Paano iligal na minamanipula ng channel na kinabibilangan ko ang senaryo? May ebidensya ka ba? Kung talagang may ebidensya siya, malalaman ko kung ano yon. Pero kung nagbabluff lang siya, matatapos agad ang buong sitwasyong ito. Ngumiti si Dokgak na parabang matagal na niyang hinihintay ang tanong na yon. Gusto mo ba talagang marinig? Pagsisisihan mo ito. Sabihin mo. Ang isyong ito ay may kinalaman sa'yo, Kim Dokja, ako. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko, dahil ba ginagamit ko ang mga impormasyong alam ko mula sa hinaharap. Pero dahil sa filtering system, hindi dapat nakarating sa mga constellation o dokaebi ang impormasyong iyon. Kung nangyari iyon, matagal na sana akong nahuli sa isang probability storm. Nakikita mo ba ang screen? Biglang lumitaw sa ere ang isang napakalaking screen. Ipinakita nito ang mga kuha mula sa mga kamakailan kong laban. Sa unang screen ay ipinakita ang pakikipaglaban ko kay Lee Seolhwa, ang poisoner. Ito ang unang ebidensya. Ano ang ebidensya rito? Ang ipinakita lamang ng screen ay ang katotohanang hindi ko pinatay si Lee Seolhwa. Binago ni Dokgak ang ipinapakitang footage. Ito rin ay ebidensya. Sa ikalawang screen ay ipinakita ang panonood ko sa labanan ni Lycaon at Antinous. Ano ba ang sinusubukan niyang patunayan? Ito ang ikatlong ebidensya. Sa ikatlong screen ay ipinakita ang pag-attack ko kay Myung Il-sang, ang disaster of questions. Iyon ang sandali kung kailan paulit-ulit na inilalabas ni Myung Il-sang ang kanyang mga seal. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Ano ang pagkakapareho ng tatlong screen na ito? Doon ko ito napagtanto. Hindi niya ako kinakausap. Ang mga constellation ang kinakausap niya, mga constellation na nanonood sa mga screen na ito. May napapansin ba kayo? Biglang natahimik ang buong paligid. Ang laban kay Poisoner, ang laban kay Antinous, at ang laban sa Disaster of Questions. May isang bagay na pare-pareho sa tatlong laban na ito. Patuloy na nagpalit-palit ang mga screen, may pagkakataon siyang patayin ang Poisoner at pigilan ang Sakuna.
itinuro ni Doc Gak si Lee Seolhwa. Maaari niyang pigilan ang sakuna sa pamamagitan ng pagpatay kay Antinous, lumipat ang kanyang daliri kay Antinous. Maaari niyang pigilan ang disaster of questions bago pa mailabas ang mga seal. Sa huli, itinuro niya si Myung Il-sang at pagkatapos ay ako, ngunit sinasadya niyang hindi ito ginawa. Sandali. Ikaw ay... Doon ko lamang lubos na naunawaan ang ginagawa ni Doc Gak. Nanindig ang balahibo sa buong katawan ko. Naiintindihan ko na, ito pala ang tunay niyang plano. Mga constellation, ang incarnation na si Kim Dok-ja ay nakipagsabuatan sa streamer ng channel na si Bihyong. Sinadya niyang itago ang kanyang tunay na lakas at manipulahin ang takbo ng mga senaryo. Sinadya niyang gawing mas mahirap ang mga senaryo para sa masasamang layunin. Pagkatapos ay lumitaw ang huling screen, ipinakita nito ang paggamit ko ng Way of the Wind upang pigilan si Myung Il-sang. Ginawa niya ang lahat ng ito upang idirekta. Ang huling catharsis, ang walang hiyang iyon, hindi niya talaga kailanman balak humingi ng probability conformity judgment, si Doc Gak. Ito pala ang tunay niyang pakay, ginagawa lamang niya ito upang manipulahin ang kwento at makapangolekta ng mga coin mula sa inyo. Katapusan na iyon ng channel ni Bihyong, may ilang constellation na nanatiling tahimik. Ang ebidensyang ipinakita ni Doc Gak ay hindi naman direktang lumalabag sa mga tuntunin ng probability conformity judgment. Pagkatapos ng lahat, hindi naman kakaiba para sa mga dokaibi na manipulahin ang mga incarnation upang gawing mas kawili-wili ang isang senaryo. Ngunit ang tunay na problema ay ang mga constellation na hindi nagustuhan ang kanilang nakita. Sa sandaling isipin nilang hindi ko sineseryoso ang senaryo, mawawala ang interes nila, para itong paghihiwalay sa mga manonood mula sa palabas na kanilang tinatangkilik. Kapag tuluyang nasira ang ikaapat na pader sa pagitan ng audience at ng karakter, agad mawawala ang kanilang interes, at iyon mismo ang pakay ni Doc Gak. Ang constellation na Bald General of Justice ay nakanganga sa gulat. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay humahagikik. Ang constellation na Secretive Plotter ay nagkibit balikat na parabang wala itong pakialam. May mga constellation na nagulat. May mga nalito. May ilan namang nanatiling tahimik, ngunit mas mapanganib ang naging reaksyon ng iba. May ilang constellation na umalis sa channel. Ang mga constellation na nagdududa sa pagiging patas ng channel ay umalis sa channel. May ilang constellation na humihingi ng refund sa kanilang mga coin mula sa channel. Isa-isa, iniwan ng mga constellation ang channel. Unti-unting lumiit ang channel ni Bihyong, lumiit ang laki ng channel, patuloy na lumilitaw ang mga mensahe, unti-unting lumiit ang maputlang katawan ni Bihyong. Maging ang kanyang mga sungay ay nagsimulang lumiit. Sa huli, napabuntong hininga ako, patay na ang channel. Isa na lamang ang natitirang pagpipilian, tiningnan ko ang unti-unting nababawasan na bilang ng mga constellation bago ako humarap kay Doc Gak. Naintindihan ko. Kaya kapag tapos ka ng magsalita, ibigay mo na sa akin ang compensation ko. Tinatanggap ko ang alok mo. Umangat ang gilid ng labi ni Doc Gak. Matalino ka, lalong nanlaki ang mga mata ni Bihyong. Ikaw, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Wala akong magagawa, sabi ko habang nagkibit balikat. Sinadya kong lakasan ang boses ko upang marinig niya. Nanginginig ang mga labi ni Bihyong. Sa mga mata niya ay mababasa ang matinding pagkakanulo. Takot na takot ang batang iyon. Bihyong, nagtitiwala ka ba sa akin? Ano? Magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Hindi ba sira na rin naman ang lahat para sa iyo? Tinapos ko ang komunikasyon at hinarap si Doc Gak. Simulan na natin. Maganda. Kung ganoon, oras na para sa isang matamis na reward. Pumitik si Doc Gak. Biglang nawala ang buong paligid. Nang muli akong makakita, nasa loob na kami ng isang silid na parang isang napakarangyang hotel suite. Ito ba ang kanyang official post? Maingat akong tumingin sa paligid. May mga mabababang mesa at upuang angkop sa isang dokaibi na nakalagay sa ibabaw ng mga mamahaling alpombra. Sa isang bahagi ng silid ay may napakaraming klase ng alak. Nang maglaon, napagtanto kong ang buong silid ay talagang dinisenyo para sa isang dokaibi na mahilig uminom. Matapos tingnan ang paligid, lumapit ako sa bintana. Ang tanawin sa labas ay tuluyang nagpatahimik sa akin. Diyos ko, walang katapusang kadiliman ang bumungad sa aking paningin. Hindi mabilang na kumikislap na mga bituin ang dumadaloy sa malawak na kadiliman ng universo, na para bang isang walang katapusang dagat ng mga hiyas. Ang mga constellation ay gumagalaw sa kani-kanilang orbit at umiikot sa kalawakan. Bawat isa ay bahagi ng napakalaking galaxy. Sa ilang sandali, hindi ko napigilang mamangha. Ito ang Starstream. Ang daloy ng mga dakilang bituin na namamahala sa bawat senaryo. Dito nagsisimula ang bawat kwento. Napakaganda.
Paglingon ko, nakita kong nakatayo si Doc Gak sa likuran ko. Minsan, nakatitig lang ako sa tanawing ito, sabi niya. Hindi ako nagsasawang tingnan ito. Ang boses mo. Nagulat ka ba? Ito ang tunay kong boses. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang totoong boses ng isang Dokkaebi. Dati, palagi ko lamang siyang naririnig sa pamamagitan ng broadcast. Sa madaling salita, ang nilalang na nakatayo sa harap ko ngayon ang tunay na katawan ni Doc Gak. Kumikinang ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Ano ang iniisip mo? Tanong ko, ano sa tingin mo? Iniisip mo bang papatayin kita? Biglang tumawa ng malakas si Doc Gak. Alam mong imposible yon. Hindi naman ako sapat na baliw para makipaglaban sa isang Dokkaebi. Gusto ko ang sagot na yan. Lumawak ang kanyang ngiti, kung ganoon, simulan na natin ang kontrata. Pumitik si Doc Gak at isang Dokkaebi na nakagapos ng system ang lumitaw sa harap niya. Si Bihyong iyon, nakagapos siya ng system at hindi makagalaw. Tinitigan niya ako ng may halatang sama ng loob. Dinala ko si Bihyong bilang notaryo, paliwanag ni Doc Gak. Kailangan mo munang sirain ang kontrata ninyo bago ka makagawa ng kontrata sa akin. Si Bihyong ang sasagot sa gastos ng pagkansela nito. Bahagya akong nagulat, alam na pala ng taong ito ang kontrata namin ni Bihyong. Ibig sabihin, alam na niya mula pa sa simula na isa akong taong sapat ang halaga upang maakit ang grupo ng Find an Incarnation. Nagkunwari akong kalmado, gawin mo ang gusto mo. Wala akong pakialam. Maganda. Mas mabilis ang takbo ng kwento kapag ganoon. Gusto mo bang basahin muna ang kontrata? Sa totoo lang, ito rin ang unang pagkakataon kong gumawa ng ganitong uri ng kontrata. Maingat kong binasa ang kontrata. Gaya ng inaasahan, punito ng mga kondisyong lubhang pabor kay Doc Gak at hindi sa akin, hahatiin ng kalahati ang lahat ng donasyon. Mayroon ding ilang kondisyon na maglilimita sa aking kalayaan. Sa madaling salita, ako ang nasa dehado sa kontratang ito, tumawa si Doc Gak. Ano sa tingin mo? Ito ang pamantayan sa industriya, pero maaari akong gumawa ng ilang pagbabago kung gusto mo. Pamantayan sa industriya, sinubukan din ni Bihyong na gumawa ng katulad na kontrata noong una. Tumango ako, hindi naman masama. Pero bago ko ito pirmahan, may isang mungkahi ako. Mungkahi? Ano yon? Hindi ba sayang kung ako lang ang lilipat ng channel? Sigurado akong hindi ka rin masisiyahan sa isang bagay lang. May ilang napakalalakas na constellation sa channel ko. Agad na nagningning ang mga mata ni Doc Gak, talaga. Sino-sino sila? Ngumiti ako, Prisoner of the Golden Headband, Abyssal Black Flame Dragon, Demon-like Judge of Fire. Nagbago ang ekspresyon ni Doc Gak sa bawat modifier na binanggit ko. Prisoner of the Golden Headband. Hindi ko inakalang mayroon kang mga constellation na ganyan. Tumingin siya kay Bihyong, Bihyong, mahusay ka pala. Napasinghal lamang si Bihyong sa likod ng kanyang busal. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Sa totoo lang, ayokong iwan ang mga constellation na yon sa channel na ito. Kaya gusto kong gumawa ka ng tulay na magbibigay daan para makalipat din sa bagong channel ang mga constellation kasama ko. Saglit na natigilan ang ekspresyon ni Doc Gak. Akala niya, siya ang nakapagkanto sa akin, pero hindi niya alam na sa mismong sandaling tinanggap ko ang kanyang kontrata, naghahanda na akong gamitin ang sarili niyang plano laban sa kanya. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.